Ngayon, kwalipikado ba akong pagnakawan ang iyong mga mapagkukunan? Kasing lamig ng yelo ang boses ni Arya. Walang lakas si Kiara para sagutin siya. Blanko ang isip niya. Kung alam niyang malapit sina Arya at Allen, paano siya magiging tanga para hawakan ang kanyang mga tao? Ngunit paano niya nakilala si Allen Jones? Maari pa niyang tawagan ang assistant ni Allen sa telepono. Hindi gusto ni Allen Jones na personal na pumunta, ngunit tinanggihan ni Arya. Malalim din ang iniisip ng namamahala sa Gay International. Mas mainam na palitan nila si Kiara para ayusin ang usaping ito. Pagdating ni Martin, kailangan nilang aktibong makipagtulungan sa Dahua. Sa tagal ng pagdating ni Martin, hindi man lang naglakas loob na huminga ng malakas si Kiara at ang kanyang manager. Gustong samantalahin ni Kiara ang pagkakataong makaalis, ngunit hindi siya pinayagan ng sitwasyon na makatakas. Isa pa, kahit na tumawag siya kay Melinda para humingi ng tulong ngayon dahil sa impluwensya ni Dahua, pipiliin na lang ni Melinda na sumuko sa kanya. Ibinaba na lamang ni Kiara ang kanyang katawan at nagmamakaawa kay Arya sa mahinang boses, kung tutuusin, lahat tayo ay artista ng aoray. Ito ay mas mahusay na huwag gumawa ng mga bagay na masyadong pangit at gumawa ng lahat ng tao mawalan ng mukha. Hayaan mo na ako this time. Impossible. Malamig na sinagot ni Arya ang kanyang tatlong salita. Mula sa pag-atake mo, hindi ka na makabalik. Nagkamali ka dahil hindi mo tinatrato ang isang katulong bilang isang tao at pinaluhod mo siya para sa iyo. Matatanggap mo ba? Dahil tinanggap mo ito, kailangan mong magbayad ng kaukulang presyo. Ito lang ang paraan para maging patas. Hindi makaatras si Arya dahil ang nag-udyok kay Kiara na gawin ang lahat ng ito sa likod niya ay si Melinda. Naikuyom ni Kiara ang kanyang mga kamao sa sakit. Nanginig ang kanyang katawan. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya ang pagkakaiba nila ni Arya. Kapag dumating ang assistant ni Director Jones, ano ang gagawin niya? Napayuko si Kiara at hindi na hinintay ang sagot ni Arya. Sa halip, hinintay niyang bulungan ang mga tao sa paligid. Inilantad ng Dahua ang isang artista na binubuli ang staff noong nakaraang taon. Nang maglaon, hindi na siya nakaligtas at umalis sa kanyang bayan. Sa tingin ko, mamamatay lang ang tao kung mag-provoke siya ng high-level entertainment company gaya ng Dahua. Napapikit si Kiara sa sakit. Pawis na ang manager niya sa sobrang takot. Maya-maya, lumitaw si Martin sa tabi ni Arya. Nang makita niya ang mukha ni Luna, sumikip ang puso niya. Agad niyang tinanong, sino ang may gawa nito? Nang marinig ang galit na sigaw na ito, nanghina ang mga binti ng manager ni Kiara at napaluhod siya sa lupa. Hindi ko sinasadya. Pasensya na po. Pasensya na. Hindi man niya pinakinggan ang nangyari, alam niyang tiyak na labis nilang pinahirapan si Luna at pinahirapan ito ng husto. Kung hindi tatawagan ni Arya si Dahua. Fans ko siya. Gagawin mo ba siya? Fans? Ang katulong ni Arya ay ang nobya ni Martin. Ang ganitong pasabog na balita ay ikinagulat ng lahat. Maaaring ipaliwanag nito kung bakit kilala ni Arya si Allen. Ito ang napag-usapan ni Arya kay Allen noon. May mga bagay pa siyang dapat ayusin kay Melinda at ayaw niyang malaman niya ang katotohanan ng maaga at maging handa. Pero gusto niyang humingi ng hustisya para kay Luna. Ito ang pinakamabilis na paraan. Arya, pasensya na. Alam kong nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa ito. Sinaktan mo ako. Maaari mo akong ipahiya kahit anong gusto mo. Gusto ko lang tulungan mo ako. Nakatayo doon si Martin nakatumbas ni Allen na nakatayo dito. Ang laban sa kanya ay kapareho ng laban sa buong Dahua Entertainment. Saka, kanina lang nagsalita si Allen sa phone. Ano man ang presyo, kailangan niyang tulungan si Arya na ayusin ang kanyang mga problema. Paanong naglakas loob si Kiara na ipagpatuloy ang kanyang mga aksyon ngayon? Opisyal na inanunsyo ng namamahala sa tatak ng A International na papalitan si Kiara. Kumalat ang balita na parang bugso ng hangin. Sa maikling 10 minuto, hindi mabilang na bilang ng mga tawag sa telepono ang ginawa sa manager ni Kiara at sa opisina ng Aoray. Sino ang maglalakas loob na gumamit ng isang artistang tinutulan ni Dahua? Binubuli niya ang assistant ng isang artista sa iisang kumpanya sa harap ng lahat. Ang kanyang moral na katangian ay nadungisan. Karapat-dapat siya.
Ang Dahwa ay hindi kailanman nakikialam sa mga panloob na gawain ng ibang mga kumpanya. Na-provoke ni Kiara ang isang tao na hindi niya dapat i-provoke this time. Sinipa niya ang isang bakal. Matapos iligtas ni Arya si Luna, kinuha niya ang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa venue ng interview ni Hermine. Ayon sa schedule, 5 minuto na lang ang natitira bago ang live broadcast. Ngunit hindi siya sumuko. Gusto niyang malaman ni Melinda kung ano ang mangyayari sa mga nangahas na mangbuli sa kanya. Labis na nag-aalala si Luna, hindi ba tayo makakahabol? Hindi niya pinansin ang mga sugat sa kanyang mukha at nahulog sa guilt, kasalanan ko ang lahat. Hindi ako magaling. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kung may mangyari sa iyo ngayon, maaari ba akong mamuhay ng payapa? Ikaw ang aking pamilya. Ikaw ang taong pinahahalagahan ko. Lagi kitang itrato sa ganitong paraan. Napaluha si Luna. Sa kabilang banda, inihanda na ni Justin ang kanyang phone. Arya, handa na. Tumango si Arya at inayos ang damit at buhok. Siyempre, hindi nila palalampasin ang oras ng live na broadcast ng programa ng Panayam. Marami pa siyang gustong sabihin. Gusto niyang sabihin kay Melinda. Bumaba si Martin sa sasakyan kasama si Luna at pumunta sa ospital para bumili ng gamot para gamutin ang pamamaga. Nagmaneho si Justin kasama si Arya sa shooting site. Salamat sa araw na ito, hindi alam ni Luna kung ano ang sasabihin para magpasalamat sa kanya. Naiisip niya tuloy ang salitang fiance. Siya ay 4 na taon na mas matanda kay Martin at ang kanyang figura at hitsura ay hindi pambihira. Paano siya? Alam kong sinabi mo ang mga salitang iyon para iligtas ako. Kung kailangan ng paliwanag ng girlfriend mo, pwede ko siyang puntahan. Wala akong girlfriend. Walang maghahangad ng paliwanag mo. Bahagyang kumunot ang noo ni Martin at inilagay ang ointment sa kamay ni Luna. Oh, bulalas ni Luna. Bumuntong hininga siya at nanalangin sa kanyang puso na maging maayos ang lahat para sa kanyang kapatid at kay Arya. Matapos matanggap ni Melinda ang tawag sa telepono, galit na galit siya. Hindi ko inaasahan na may kakayahan talaga si Arya. Puno ng selos at puot ang mga mata ni Melinda. Si Alan Jones ang tumayo para kay Arya. Tumingin si Walter sa oras, pero espesyal siyang pumunta para tulungan si Luna. Ngayon ay hindi na niya maabutan ang live broadcast interview ni Hermine. Naabot mo ang iyong layunin. Hindi ko rin akalain na si Luna ang magiging fiance ni Martin, ang assistant ni Allen. Pero may hindi tama. Kung si Martin ang kanyang fiance, bakit hindi siya umalis sa likod ng mga eksena? Pero kung hindi, walang dahilan para panindigan siya ni Martin at ng Dahwa. Umailing si Walter. Iimbestigahan ko pa. Kaya lang, laging maselan ang mga Dahwa sa kanilang trabaho. Hindi ko alam kung gaano ko malalaman. Problemado rin si Kiara ngayon. Pagkatapos ng insidenteng ito, kailangan niyang magpahinga sandali. Ang kumpanya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang alagaan ang isang internasyonal na bituin sa pelikula na tulad niya. Ang lahat ng kanyang pagsisikap ay nasayang. Tumayo si Melinda at inisip ang kanyang magiging plano. Mamaya na natin pag-usapan ang tungkol kay Kiara. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kung gusto siya ni Dahwa, ano ang dapat nating gawin? Nasa kamay pa rin nila ang nakababatang kapatid ni Luna, ito ang pinaka-nagpasakit ng ulo ni Melinda. Hindi niya nais na mawala ang lahat ng kagandahang asa sa mga Dahwa, at hindi rin niya nais na palayain si Arya ng ganoon kadali. Ayos lang basta huwag mong aminin na nasa kamay mo ang tao. Kahit na ang aoray natin ay hindi kasing lakas ng Dahwa, ngunit isa itong nangungunang kumpanya sa pag-arte sa bilog. Kung ang mga bagay ay nawala sa kamay, hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa Dahwa. Hindi ako naniniwalang sasalungat si Dahwa kay Aoray para lang sa mapapangasawa ng isang assistant. Nararamdaman ko na si Arya ang pinakamalaking hadlang sa harap natin. Itinaas ni Walter ang kanyang mga mata at marahas na sinabi. Kung hindi dahil kay Maria at Walter, hindi sana pipirmahan ni Melinda si Arya at inimbitahan si Justin pabalik. Sa huli, lahat ng ito ay dahil sa kanila. Ngunit ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, ang panghihinayang ay wala ng anumang silbi. Mabuti na lang at siguradong hindi na makakahabol si Arya sa recording ng interview ni Hermine. Sa wakas nanalo kami sa isang round. Ngunit katatapos lang niyang magsalita, tumakbo ang katulong ni Melinda.
President, normally broadcast ang interview ni Hermine. Si Arya pa rin ang bisita. Ano? Ngunit hindi siya posibleng lumabas sa live na broadcast sa ngayon. Mabilis na binuksan ni Walter ang EC at nakita niyang normal na ang pagsasahimpapawid ng programa. Nakasuot ng kulay lotus na damit ang host na si Hermine at nakangiting umupo sa sofa. Minamahal na mga manonood, magandang gabi. Ngayon, may espesyal na sorpresa ang bisita ng ating programa para sa lahat. Kumonekta muna tayo sa kanyang video at tingnan kung sino siya. Pagka-click ni Hermine sa video call ay lumabas sa screen ang mukha ni Arya. Hinubad niya ang coat niya kanina at nagsuot ng itim na dress sa loob. Nagtatakang bati niya kay Hermine. Hi, Hermine and the audience friends. Ako si Arya. Arya, maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ka ngayon? Sa oras na ito, huminto ang sasakyan sa pasukan ng istasyon ng telebisyon. Walang bakas ng gulat sa mukha ni Arya. Malinaw na huli na siya, ngunit mahinahon niyang sinabi na may ngiti, nasa maliit na plaza ng istasyon ng telebisyon sa lungsod. Ngumiti si Hermine at nagtanong, live broadcast ang programa namin. Nandito ang lahat ng bisita para makatanggap ng mga panayam. Bakit mo pinili ang ganitong paraan ng pagpapakita? Isang misteryosong kindat na ekspresyon ang ginawa ni Arya, at pagkatapos ay taimtim na sinabi sa screen, sa totoo lang, hindi lang ngayon ang unang pagkakataon na kasama ako sa programa ng panayam ni Hermine, kundi pati na rin ang araw na kukunan ko ang unang pelikula, ang Winter Love. Malalim ang kahulugan sa akin ng pelikulang iyon, kaya ngayon ay inihanda ko ang movie painting na personal kong pinirmahan. I want to random give it to Jinvai fans who like me and invite them to participate in the program with me. Nadama ni Hermine at nang madla na ang ideyang ito ay napaka-friendly. Ang temperatura sa labas ay hindi mataas, kaya hindi gaanong nagsuot si Arya, ngunit personal niyang binigyan ng mga benepisyo ang kanyang mga tagahanga. Arya, naririnig mo ba ang tagay ng live na madla? Sumigaw si Hermine ng isa, dalawa, tatlo at sabay-sabay na sumigaw ang lahat ng audience. Arya, sinusuportahan ka namin. Taos pusong yumuko si Arya sa screen, kung gayon ay sumama ka sa akin upang mahanap ang aking mga tagahanga ngayon. Naka-on pa rin ang video at nakilala ni Arya ang tatlong dumadaan sa kalsada. Nagkataon na lahat sila ay mga tagahanga ni Arya at sila ay nasasabik na nagbahagi sila ng isang larawan kasama si Arya, at sabay na pumasok sa broadcast hall. Ang lahat ay na-broadcast sa real-time ng random. Hindi na antala ni Arya ang pag-record ng programa at lumabas din sa isang napakamakabagong paraan. Natanggap niya ang nagkakaisang pag-apruba ng madla. Sa labas ng screen, mariing pinandilatan siya ni Melinda at sumigaw, mag-isip ka agad ng paraan para palitan ang programang ito. Director Carter, natatakot ako na maraming koneksyon si Hermine sa istasyon ng telebisyon. Ang programa niyang ito ay isang mainit na palabas sa istasyon ng telebisyon. Higit pa rito, isa itong live na broadcast ngayon. Walang paraan para baguhin ito. Malungkot ang mukha ni Walter sa gilid. Minamaliit pa rin niya ang kakayahan ni Arya. Ang babaeng ito ay may mahusay na kakayahan sa pag-arte. Nang lumabas si Arya sa recording studio na may ngiti, ang kanyang tunay at direktang anyo ay naging dahilan ng pag-ibig sa kanya ng maraming manonood. Napakalaking bituin ang idolo na dapat matutunan ng mga ordinaryong tao. Bagamat nauna nang inihanda ang question board, maaaring random na magtanong si Hermine ng ilang bullet comments sa live broadcast platform kapag nagtatanong siya sa live na broadcast. Ito rin ang dahilan kung bakit kailangang maingat na tumugon si Arya. Mainit nating salubungin muli ang pagdating ni Arya. Bumalik si Arya sa dati niyang maamo at kalmadong anyo. Pagkatapos ng ilang maliit na pag-uusap, pumasok siya sa segment ng katotohanan. Nakita naming lahat ang hard work ni Arya after her comeback. Pagkatapos pumirma sa Auray, natanggap niya ang advertising endorsement ng GIF. Kung gayon ang unang tanong na gusto naming itanong ay T. Nang banggitin ni Hermine ang good head advertisement, sumigaw ang audience, Prince Charming from the back. Nahihiyang humiti si Arya. Kinawayan ni Hermine ang kamay, ito na ang huling tanong. Masyado kayong impatient. Ang gusto kong itanong ay ang totoong dahilan kung bakit pinalitan si Oliver. Ito ay tulad ng sinabi ng mga alingawngaw. Diretso niyang tanong. Kailangan mong sumagot ng mabuti. Siyempre, ang tanong na ito ay wala kay Arya.
Hindi siya natatakot na masaktan sila. Inimbitahan kasi ako ni Oliver na maghapunan kanina at hindi ako sumipot, gusto niya akong turuan ng leksyon. Napaka-praktikal ng pangungusap na ito. Nakahinga ng maluwag ang video team. Hindi napigilan ni Hermine na mapabuntong hininga, matagal na akong nag-host ng programang ito, kayo ang pinakamatapang na artista na nakita ko pa. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam ng lahat ng nasa eksena ang tungkol dito. Kumunot ang noo ni Hermine at pinagpag ang 2 question card sa ibaba. Pakiramdam ko, sa prangka na ugali ni Arya, ang 2 tanong na iyon ay masyadong laro ng bata. Hindi ko na sila tatanungin. Ang susunod na tanong ay tungkol sa iyo at sa iyong amo, ang presidente ng Auray na si Melinda Carter. Nabalitaan ko na few days ago, ilan sa mga advertisement at movie invitations na gusto nilang i-endorse mo ay ipinamahagi sa ibang mga artista sa kumpanya. Gusto naming itanong ang tiyak na dahilan. May conflict ka ba kay Auray, o may iba ka pang plano sa hinaharap? Binanggit niya ang Auray. Nais niyang samantalahin ang higit pa sa pagkakataong ito. Gusto niyang walang mapupuntahan si Melinda. Gusto niyang payag siyang ibalik ang kapatid ni Luna. Tumayo si Justin sa ilalim ng stage at pinunasan ang pawis sa ulo. Dahil live broadcast ito, kung mali ang sinabi niya, tapos na. Kung hindi niya naiintindihan ng mabuti ang mga hakbang, maaaring magalit siya kay Melinda at makamit ang kabaligtaran na epekto. Isang makahulugang ngiti ang ipinakita ni Arya. Iba rin ang ekspresyon niya kumpara kanina. Ito talaga ang resulta ng ating Internal Division of Labor. Ang Auray ay ang aking bagong panimulang punto at napakahalaga sa aking buhay at trabaho. Si Derek Carter ay nag-aalala din sa akin at kahit na labis na nag-aalala sa aking katulong. May nakababatang kapatid ang assistant kong si Luna. Gusto niya talagang mag-debut. Alam ito ni Derek Carter at espesyal na dinala ang bata sa kanyang bahay. Hiniling din niya sa manager ng aming kumpanya, si Walter, na alagaan siya. Walang masyadong sihi na masyadong nakakaintindi sa mga artista at empleyado ng kumpanya. Gusto kong linawin sa labas ng mundo na lubos akong nagpapasalamat kay Director Carter sa lahat ng ginawa niya sa akin. Napakakalmang wika ni Arya at may malabong ngiti sa kanyang mukha. Tila natanggap na niya talaga ang pagmamahal ni Melinda. Ngunit ang kanyang kahulugan ay naiintindihan lamang ng mga nakakaalam. Kung hindi pinalaya ni Melinda ang kapatid ni Luna, ilalantad niya sa publiko ang katotohanan. Sa oras na iyon, hindi ito magiging kasing simple ng pagpunit sa kanyang mukha. Napakadetalyado ng sagot niya. Sinagot nito ang tanong ni Hermine at hindi rin makita ng outside world ang tunay niyang iniisip. Kakaunti lang ang mga artista sa entertainment industry na kayang gawin ito ng mahinahon. Talagang napakahusay ni Arya. Tuwang-tuwa si Justin na nanonood mula sa ibaba ng stage. Hindi niya inaasahan na malulutas ni Arya ang sunod-sunod na mahihirap na problema. Higit pa rito, kinailangan ni Melinda at ng iba pa na pasanin ang resulta ng pagbabalik ng tao ng buo. Kung may iba pang problema ang nakababatang kapatid ni Luna, masakit ang babayaran ni Melinda at ng iba pa. Nanatili rin si Hermine sa bilog na ito ng maraming taon. Matapos marinig ang mga salita ni Arya, naramdaman niyang may mas malalim na kahulugan. Paanong ang sihi ng ganoong kalaking kumpanya ay masyadong nagmamalasakit sa mga kamag-anak ng isang maliit na katulong? Kung hindi para mapagtagumpayan si Arya at kumita ng pera para kay Auray, kung gayon ito ay magkaroon ng ibang mga plano. Kung ginawa iyon ni Melinda para pigilan si Arya, masasabing kasuklam-suklam ang kanyang mga pamamaraan. Talagang matalinong babae si Arya. Mabuti. Pagkatapos ay pumunta tayo sa susunod na segment. Mabilis na magtanong at sumagot. Ang lahat ng mga tanong sa segment na ito ay naugnay sa iyo. Kailangan mong magbigay ng sagot sa loob ng 3 segundo. Kung hindi, kailangan mong tanggapin ang parusa ng maliit na laro ng aming pangkat ng programa. Handa ka na ba? Nakangiting sabi ni Hermine sa audience. Ito ang paborito kong segment. Kinakabahang hinimas ni Arya ang kanyang mga kamay na parabang pupunta siya sa digmaan. Halika. Kinuha ni Hermine ang question card at itinaas ang kanyang kanang kamay. Humanda ka, magsimula. Unang tanong, kilala mo ba ang male lead sa Kid advertisement? Mayroon ba kayong magandang relasyon? Naghiyawan ang audience. Kung gayon lahat kayo ay single. Hindi.
Nagtataka ang ekspresyon ni Hermine. Kung gayon, ano ang pagkakakilanlan ng taong ito? Siya ay isang napakalapit na tao sa akin. Gumamit si Arya ng ilang mga adjectives ng sunod-sunod upang pagandahin ito. At the end, she even revealed a very happy smile. Ginawa nitong hulaan ang mga tao. Gusto naming malaman ang pangalan niya. Nang tanungin ito ni Hermine, natuwa ang lahat. Mukhang malaki ang impluwensya ng figure na ito ng Prince Charming. Walang magawang umiti si Arya at pabirong tinanong ang direktor sa ibaba ng stage, "Di ba ngayon ang interview ko? Bakit puro tanong sa kanya?" Nang makita ang cute na performance ni Arya, nagsimulang magbiro ang audience. Name. Pangalan. Tumango lang si Arya at aminin ang pagkatalo. Gusto mo ba talagang malaman? Ito ay isang bagay na labis na ikinababahala ng ating mga kaibigan sa audience. Pakisagot ng totoo. Bahagyang nagbago ang tingin ni Allen habang nakatingin sa screen ng telebisyon. Inaabangan din niya kung isapubliko ni Arya ang kanilang relasyon ngayon. Kung diretsong sinabi ko ang pangalan niya, baka magdulot ito ng problema sa kanya. Paano ito? Tatawagan ko siya at tingnan kung gusto niyang isapubliko ito. Sa credit advertisement, isang linya lang ang meron si Allen, pero nabaliw na sa mga fans ang kanyang magnetic voice. Ngayong nagkaroon sila ng pagkakataong marinig ang kanyang mas totoong boses, inaabangan ito ng lahat. Ngumiti si Arya at kinuha ang phone niya. Sa proseso ng pagkonekta, mahina niyang sinabi, kung ayaw niyang sabihin ito, hindi mo ako mahihirapan. Napatingin si Hermine kay Arya nang may paghanga. Sobrang taas talaga ng niya. Hindi niya tinanggihan ang kanyang mga tagahanga, ngunit perpektong sinagot din niya ang tanong. Bumaba ang ulo ni Allen at tumingin sa screen ng phone niya. Si Arya iyon. Biglang nanikip ang kanyang lalamunan. Marami na siyang nakitang malalaking eksena, ngunit medyo kinabahan siya dahil sa tawag sa telepono ng kanyang asawa. Hello, T. Agad namang naghiyawan ang mga manonood. Umiti si Arya at pumikit. Mahina niyang sinabi, "Are you busy?" "Hindi ako busy." "Hinahanap mo ba ako para mag-shoot ng isa pang commercial?" May bahid ng ngiti ang boses ni Allen. "After the last commercial, nagustuhan ka ng lahat. Interesado sila sa iyong pagkakakilanlan. Handa ka bang sabihin sa kanila ang iyong pangalan?" Masasabing diretsong tanong ni Arya. Sa kabilang side ng phone, napaisip sandali si Allen. Payag ka ba? Nagulat si Hermine at ang audience. Bakit parang proposal ng kasal ito? Pinili ni Arya ang pamamaraang ito dahil gusto niyang ibigay ang desisyon kay Allen. Ikaw ang magdesisyon. Tumigil sa pagngiti si Arya. Medyo pinagpawisan ang mga palad niya. Hindi niya alam kung saang direksyon pupunta ang usapin. Siyempre, gusto ni Allen na sabihin ng diretso ang pangalan niya. Gayunpaman, kapag ginawa niya ito, ang lahat ng pagsisikap ni Arya ay mapupunta sa sayang. Gusto niyang umasa sa sarili niyang lakas para tumabi sa kanya. Hindi niya hahayaang mawala si Arya sa entertainment circle at maging Mrs. Jones. As don't have any thoughts of become an actor, so I'm very sorry. Pinili kong huwag ibunyag ang tunay kong pagkatao. Ang bawat isa ay may karapatang gumawa ng kanilang sariling mga pagpipilian. Dahil ibinigay na sa kanila ni Allen ang sagot, hindi na sila pinipilit ng audience. Sana lang ay magkakaroon sila ng pagkakataong makasama muli ang pangarap ng mga tagahanga. Si Arya ay isang napakahusay na artista. Sana ay patuloy na suportahan siya ng lahat. Salamat! Ang lalaking ito ay hindi lamang misteryoso kundi napakakaakit-akit. Ang host na si Hermine ay napabuntong hininga ng may damdamin at sinabing, parang ang Prince Charming ay hindi lamang lilitaw sa screen, ngunit lilitaw din sa tabi ng kagandahan bilang isang tagapagtanggol ng bulaklak. Ngayon ay lubos naming ikinararangal na imbitahan si Arya sa eksena at kahit na konektado sa Prince Charming na minamahal ng mga tagahanga sa internet. Bukod dito, mayroon ding magandang balita na sasabihin sa lahat na malapit ng ilabas ng Gilead Company ang background story sa likod ng shooting ng ad na ito sa opisyal na platform. Mangyaring abangan ito ng lahat. Pagkatapos nito, in-interview ni Hermine ang ilang mga plano tungkol sa hinaharap na trabaho ni Arya. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Arya ay napakakalma at kalmado. Paminsan-minsan, nagpapakita siya ng mapaglarong ekspresyon at gumagawa ng maliliit na biro.
Ito ay lubhang nakalulugod sa mga mata ng madla. Nag-sign din siya para sa mga tagahanga sa eksena at nakakuha ng maraming katanyagan. Nang matapos ang panayam, pumunta si Hermine sa dressing room para hanapin si Arya. Pagkatapos kong makipag-ugnayan sa iyo ngayon, nalaman ko lang na isa kang kaakit-akit na tao. Salamat! Karangalan ko na tanggapin ang iyong imbitasyon. Ang imbitasyon ni Hermine para sa panayam ay si Hermine mismo ang gumawa. Sa madaling salita, dahil pinili niya si Arya bilang panauhin, kaya nagkaroon ng pagkakataon si Arya na tumuntong sa yugtong ito. Ikaw ang unang celebrity na personal na tumulong sa isang taong mahalaga sa ganoong okasyon. Prangka at mapagbigay ang personalidad ni Hermine. Hindi niya ito itinago, this is the phone number. Baka may maipapakilala akong magagandang script sa iyo. Naakit siya sa personalidad ni Arya at gustong makipagkaibigan sa kanya. Okay di. Tumango si Arya kay Hermine at umalis sa istasyon ng telebisyon kasama si Justin. Hindi niya pinagsisihan ang kanyang pinili. Kahit na bumalik ang oras, gagawin niya ito. Dapat ay nakita na ni Melinda ang live broadcast. Matapos maibalik ang kapatid ni Luna, magiging tense ang relasyon niya sa Aoray. Ang tunay na hamon ay nagsimula pa lamang. Naglakas loob siyang saktan ang isang tao at may gusto siya. Hindi siya natakot na maghiganti si Melinda. Kakapasok pa lang niya sa villa ay hinila siya sa braso ni Allen. Salamat sa iyong pagsusumikap. Nakakalasing ang magiliw na yakap. Umiti si Arya at sumandal sa balikat niya. Bakit hindi mo sinabi? Malinaw niyang ibinigay ang desisyon sa kanya at handang aminin anumang oras na siya ang Mrs. Jones na kainggitan ng lahat ng kababaihan sa mundo. Ito na ang huling pagkakataon. Kung may susunod pa, hindi ko na kukonsintihin pa. Niyakap siya nito at bahagyang hinalikan sa labi. Pagkatapos, binuhat siya nito sa bewang at naglakad papunta sa kwarto. Napakaganda ng asawa ko sa Tsiyi, gusto kong ipahayag na ikaw ang aking babae. Pero hindi niya ginawa yun. Kailangan pa rin ni Arya ng oras upang kailanganin ang maraming pagsisikap na lumakad sa kanyang tabi. Nakipag-usap ako sa iyo sa publiko sa programa ngayong gabi. Hindi ba medyo delikado? Baka may makakilala sa boses mo. Dahan-dahang ibinaba ni Allen ang kanyang ulo. Ang kanyang malamig na mga mata ay kasing lalim ng dagat. May banayad na liwanag sa kanila. Tanging kapag nakaharap niya si Arya ay magiging isang ordinaryong tao na may malasakit sa kanyang asawa at hindi sa mataas at makapangyarihang direktor na si Jones. Saka hindi ko na kailangang tiisin. Alam kong ayaw mong isapubliko ko ito. Hindi mahalaga. Laging may pagkakataon. May isa pang dahilan kung bakit hindi niya ito sinabi ng malakas. Nais niyang bigyan si Arya ng mas ingrande at romantikong pampublikong seremonya. Hindi siya isang babae na walang ingat niyang pinakasalan, ngunit isang kayamanan na mamahalin niya habang buhay. Napasandal si Arya sa kanyang dibdib. Napuno ng tamis ang puso niya. Kilala talaga siya ng lalaking ito. Talagang pinahintulutan niya ito at iginagalang. Ang swerte niya para makakuha ng isang maasikasong manliligaw. Si Walter ay nasa opisina ni Melinda at hindi umalis. Panay ang tingin nilang dalawa sa interview ni Hermine gayon, umaasang makakahanap ng pagkakataon. Ang kanyang mga salita ay hindi tinatabla ng tubig. Walang mali. Ang tanging bagay na maaaring pagdudahan, huminto si Melinda at nagpatuloy, minsan niyang ipinagtapat sa kumpanya na mayroon siyang manliligaw at ngayon ay nakatali siya sa misteryosong lalaking ito. Baka sa mukha ni Melinda ang malamig na ekspresyon. Pero hindi niya inaamin. Siya ay isang artista ng Aoray. Hanggat nagpadala tayo ng isang tao na magmamasid sa kanya, tiyak na makakahanap tayo ng ebidensya. Naramdaman din ni Walter na ang mga bagay ay nagiging mas kawili-wili. Nais niyang ilantad ang pagbabalak kayo ni Arya ng hakbang-hakbang at ipaalam sa labas ng mundo ang kanyang tunay na mukha. Sige, ipaubaya ko na sa iyo ang bagay na ito. Magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga ng mabuti at malaman ang katipan ni Arya. Sabihin sa lahat na nagkaroon siya ng dalawang relasyon. Tumigil sandali si Melinda. Magpapadala ako ng mga tao para imbestigahan ang usapin ni Luna at Martin. Kung talagang may relasyon silang walang asawa o hindi. Kung gayon kailangan pa ring masuspinde ang trabaho ni Arya. Huminga ng malalim si Melinda. Magkakaroon ng Fashion Week sa Paris sa susunod na linggo.
Dapat nating hayaang magpakita si Arya sa publiko at sabihin sa publiko na hindi siya itinago ng Aoray at binabaan din ang kanyang pagbabantay. Saka lang tayo magkakaroon ng ebidensya. Veterano na talaga si Melinda sa entertainment industry. Ginawa niya ang mga bagay ng malinis. May gusto pa sana siyang sabihin pero tumawag na si Justin at pinayagan silang umalis ng kapatid ni Luna. Pinigil ni Melinda ang kanyang galit at hiniling kay Walter na pabalikin siya. Hindi niya inaasahan na niloloko siya ni Arya. Ngayon na ang mga bagay ay dumating sa ganito, hindi na siya magiging malambot ang puso. Ito ay isang maliit na artista lamang. Walang kahanga-hanga tungkol dito. Nakita ni Walter ang maaliwalas na mukha ni Melinda at napaisip na may malamig na ngiti. Malamang na mas mahirap ang magiging landas ni Arya sa hinaharap. Hindi lamang may mga tao sa labas na naiinggit sa kanya, ngunit kahit na ang panloob na bilog ni Aoray ay hindi nagustuhan sa kanya. Nang pinapunta niya ang kapatid ni Luna, nagsalita siya ng ilang salita nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang aming direktor na si Carter ay talagang gustong tulungan kang makapasok sa industriya ng entertainment. Hindi ito makakaapekto sa iyong pag-aaral sa iyong edad, ngunit natagpuan kami ng iyong kapatid na babae at sinabi na hindi kanya papasukin sa industriya ng entertainment. Naging mistress ng iba ang kapatid mo para matulungan si Arya na bumalik. Kung hindi mo siya kukumbinsihin, siya at ang iyong buhay ay maaaring masira ni Arya. Nakinig si Noo sa likurang upuan at labis na nagalit. Pagkatapos noon, nagkita sina Walter at Arya sa napagkasundoang lugar. Tinapik niya ang balikat ni Noo at sinabi kay Arya, may mabuting hangarin si Derek Carter, ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Hiniling ni Arya kay Justin na dalhin siya sa kotse at tumingin kay Walter, Director Carter, nasisiyahan ka ba sa programa? Ano sa tingin mo, Arya? Huwag masyadong lumayo. Sa huli, dehado ka lang. Walang pakialam si Director Carter sa mga nakaraang sama ng loob at inayos niya na pumunta ka sa Paris para sa Fashion Week sa susunod na linggo. Inagaw mo na ang resources sa kamay ni Kiara. Bahagyang pinikit ni Arya ang kanyang mga mata at pinanood si Walter na umalis. Hindi siya naniniwala na magiging ganoon kabait si Melinda. Pagkasakay sa kotse, ipinahayag din ni Justin na kakaiba ang bagay na ito. Noon, si Kiara ang laging pumupunta kapag biglang nagbago si Melinda sa iyo. Magiging bukas palad kaya siya na maglaan ng mga mapagkukunan sa iyo. Umiling si Arya, mag-obserba ulit tayo. Bagay dapat sa kanya. Walang makakaagaw nito. Pagkatapos nilang pabalikin si No, umalis na sila. Nasa bahay pa rin ni Luna si Martin. Gusto niyang makitang ligtas na nakabalik si No, para makaalis siya ng matiwasay. Kumusta ka na? Hindi ka naman nila binubuli, diba? Kinakabahang hinila ni Luna si No. Nalungkot siya at natuwa at the same time. Ayos lang ako, sumulyap si No kay Martin sa tabi niya at hinila si Luna, Luna, gabi na. Huwag mag-iwan ng lalaki sa bahay. Hindi alam ni Martin kung bakit galit na galit si Noo sa kanya. Medyo huli na talaga. Noo, bantayan mo ang iyong ugali kapag nakikipag-usap ka sa isang elder. Talagang huli na ang lahat. Aalis muna ako. Magpahinga na kayo ng mabuti. Awkward na umiti si Luna at pinaalis si Martin. Nang lumingon siya, sinimulan siya ni Noo, alam ko na. Ikaw ang nagsabi kay Derek Carter na mahigpit kang tutol sa debut ko. Ate, nasa entertainment industry ka rin. Bakit hindi mo ako hayaang mag-debut bilang isang celebrity? Ay, hindi alam ni Luna kung paano ipapaliwanag sa kanya. Taos puso lang ang nasabi niya, you misunderstood. Ang entertainment industry ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Kunin ang bagay na ito bilang isang halimbawa. Pinatawag ka ni Melinda hindi para alagaan ka kundi para gamitin ka para takutin akong saktan si Arya. Kung hindi kami tinulungan ni Arya, hindi mo alam kung ano ang mangyayari ngayon. Huwag kang magsinungaling sa akin. Malinaw na kayong mga makasarili at pinatigil ako sa pagpasok sa industriya ng entertainment. Isa pa, sa pagiging mistress ni Arya sa iba, tumanggi kang magbigay ng daan para sa akin. I hate you. Sigaw ni Noh at tumakbo papasok ng kwarto, nagkulong. Tumayo si Luna sa sala at nakatulala. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa kanyang kapatid ang pagsasabuatan ng entertainment circle. Kung talagang gusto ni Noh na pumasok sa entertainment circle, hindi niya ito pipigilan,
ito ay isang gabi ng saya at pag-aalala. Nakita ni Luna na natutulog si No at tahimik na tinawag si Martin, paumanhin, nakinig ang kapatid ko sa mga salita ni Walter at hindi ka naintindihan. Salamat sa nakalipas na 2 araw. Kinagabihan, ang boses ni Luna ang nagpabilis ng tibok ng puso ni Martin. Ayos lang. Hindi ko isinasa puso. Kailangan ko pang pumasok sa trabaho bukas. Magpahinga ka ng maaga. Pagkatapos magsalita ni Martin, malinis na niyang ibinaba ang tawag. Medyo nadismaya si Luna sa sagot ni Martin. Pero sa pag-iisip kung paano lang sila nagpapanggap na mag-asawang walang asawa, paano nga ba siya magkakagusto sa kanya? Sa kabilang side naman, tulala na hawak ni Martin ang phone niya. Bakit pinili niya ang ganitong awkward na paraan para aliwin si Luna? Umuwi si Arya at naligo sa maluwag na paraan. She then crawled into the blanket and looked at the man who was still reading the documents beside her. Tahimik niyang hinahangaan ang gwapo nitong profile. Habiti. Isang malambot at matamis na boses ang lumabas sa kanyang mga labi. Napahinto ang mga daliri ni Allen nang buksan niya ang mga dokumento. Tumalikod siya at pumunta sa kama para yakapin siya. Ngumiti si Arya at yumakap sa kanyang mga braso. Hindi mo na kailangan pang magtrabaho. Hindi kita kayang magtrabaho sa tabi ko. Hinawakan niya ang mukha ni Arya at walang pag-aalinlangan na hinalikan. Malumanay niyang tinanong ang tugon ni Arya. Pagkaraan ng ilang sandali ng pagtitig, napuno ng tamis ang silid. Ibinaon ni Arya ang mukha sa liig niya. Lipad ako sa Paris kinabukasan. Kahit na hindi ko alam kung bakit bibigyan ako ni Melinda ng magandang pagkakataon, hindi ko alam. Pero kung maglakas loob siyang ibigay, maglalakas loob akong kunin. Sa pamamagitan lamang ng paggawa ng suliranin, sa isang pagkakataon ay magagawa niyang magtagumpay. Okay di. Pinulupot ni Allen ang kanyang mga braso sa kanyang baywang at marahang hinaplos ang kanyang buhok. Gawin mong mabuti. Habang lumalampas si Melinda, mas mabilis na lumapit si Arya sa kanyang tabi. Minsan, kailangan talaga niyang magpasalamat kay Melinda. Dahil siya ay hindi makatwiran, si Arya ay mas malamang na umalis sa Auray. Tapos magtrabaho ng maayos sa bahay. Babalik ako kaagad. Sabi ni Arya, puno ng pag-aatubili ang boses. Dapat akong dumalo sa lahat ng mga pangunahing seremonya at pagpupulong sa katapusan ng taon. Baka hindi na ako makaalis, medyo nalungkot si Allen. Gusto niyang samahan si Arya sa bawat sulok ng mundo. Hanggat nandyan siya, ito ang magiging langit niya. Aalagaan kong mabuti ang sarili ko. Tapusin mo ang trabaho ko sa lalong madaling panahon at bumalik ka sa tabi mo. Ayaw niyang masyado siyang pagod. Kinailangan niyang maging abala sa mga dahwa at alagaan siya. Ngumiti si Allen at mas hinigpitan pa ang yakap sa kayakap niya. Kinaumagahan, 4 na dekalidad na media outlet ang naglabas ng isang balita. Ipinaliwanag nila sa publiko ang insidente sa shooting ng commercial ng A International. Ang mga babaeng lead ay sina Kiara at Arya mula sa Auray. Dahil sa side advice ng dahwa, nakahilig ang tema kay Kiara na nag-udyok sa manager, binubuli ang assistant ng artist ng kumpanya at idinisenyo pa siyang lumuhod at humingi ng tawad sa mukha nito. Sa sandaling kumalat ang naturang iskandalo, nawala ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan si Kiara. Kasabay nito, ipinaliwanag din nito kung bakit lumabas para tumulong ang assistant of president ng dahwa na si Martin. Ang katulong ni Arya ay ang kanyang kasintahan. Nakilala lang nina Arya at Allen ang isa't isa dahil sa relasyong ito. Wala silang ibang pakikipag-ugnayan. Pagkatapos ng bagyong ito, si Kiara ang pinakakawawa. Dahil hindi siya kayang ipagtanggol ng Auray at hindi mapigilan ang mga tatak na iyon na gustong mag-withdraw ng kanilang mga kontrata. Minsan naging isang maliit na transparent na tao si Kiara mula sa isang advertising queen sa isang maliit na transparent na tao na walang pakialam. Sa wakas ay napansin din ng maraming netizens na si Arya na noon pa man ay kalmado at walang pakialam sa chismis. Sa pagkakataong ito, hindi na siya nagdalawang isip na ipaglaban ang kanyang katulong. Bagamat maganda ang kanyang motibo, nakatamaan din siya ng mga tao. Hindi ko ini-expect na magpapatalo din siya. Anong pinagkaiba nito sa mga kinikilos ni Kiara? Pahalagahan ni Arya ang mga relasyon at tinatrato niya ang kanyang katulong. May ilang artista sa entertainment circle na katulad niya. Hindi na siguro talaga kaya ni Arya.
Kung hindi, sino ang magsasapanganib sa pagbagsak ng kanilang pagkatao upang kumilos para sa katulong? Sinusuportahan ko si Arya. Bakit naman mabubuli ang assistant ni Arya ni Kiara? Maaari bang ibahagi ng mga artista ng parehong kumpanya ang mga katulong ng mga artista? O ang bagay na ito ay iniutos ng mga nakatataas ng aoray? Ngunit kailangang sabihin na ang katanyagan ni Arya ay tumaas ng husto dahil sa kid advertisement. Si Arya ay mayroon ng sapat na bilang ng mga tagahanga at kasikatan. Siya ay matatawag na karapat-dapat na reyna ng trapiko. Para kay Aoray, hindi ito magandang balita. Kung magpapatuloy ang ganitong sitwasyon, magagawa kayang crush ni Arya si Kiara at maging first female star ng Aoray o maging isang international superstar. Sa loob lang ng ilang buwan, inalis na niya ang dati niyang ka-love triangle at nagpaalam sa lumang Brilliant Entertainment. Ngayong nakalakad na siya ng hakbang-hakbang, naiinggit ito sa maraming tao. At kay Melinda, nagdadalawang isip din siya kung dapat na ba niyang tuluyang isuko si Arya. Pagkatapos ng lahat, si Arya ay napakalakas at maimpluwensyang, ngunit kung nais niyang ganap na kontrolin si Arya, kailangan niyang magkaroon ng isang bagay sa kanyang mga kamay upang banta si Arya. Dapat siyang maghintay ng isang pagkakataon upang ganap na sugpuin si Arya. Habang papunta sa airport ay sinabi ni Luna na hindi mapakali, nararamdaman ko tuloy na may sumusunod sa akin. Ganito na ang pakiramdam ko simula nang sunduin kita kaninang umaga. Napakunot ang noo ni Arya at nahulaan na malamang ay may kaugnayan ito sa hindi kasal nina Luna at Martin. Nag-alala si Melinda at ayaw maniwala, kaya naghanap siya ng magbabantay sa kanila. Nakilala mo ba si Martin nitong 2 araw? Hindi. Siya ang assistant ng Big Boss. Sobrang busy niya. At saka, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko kapag nakilala ko siya. Umubo si Arya, kung gayon gusto mo ba siyang makita? Hindi ko alam. Nag-alinlangan si Luna sa unang pagkakataon. Sabi ni Arya sa mahinang boses, actually, pinakiusapan namin kayo ni Allen na magpanggap na mag-asawa dahil gusto namin kayong protektahan. Kung masama ang pakiramdam mo, sasabihin ko sa kanila. Siyempre alam ni Luna na ginagawa ito ni Arya para sa ikabubuti niya, pero nang maisip niya ang pagkakaiba nila ni Martin, sinabi pa rin niya, maganda rin iyan. Hindi ko siya dapat ipagpaliban. Delay? Kumunot ang noo ni Arya at tumingin kay Luna. Ang gayong pag-aatubili ay hindi tulad ng kanyang karaniwang karakter. Mas matanda ako sa kanya at hindi maganda ang kondisyon ko sa lahat ng aspeto. Kung magpapanggap kaming mag-asawa at maapektuhan ang kasal niya, hindi ito magiging maganda. Kaya pala nakaramdam siya ng kababaan dahil dito. Naintindihan naman ni Arya at mumiti. Tinapik niya ang kamay ni Luna, sige, tatanungin ko si Martin mamaya. Tumango si Luna bilang pagsang-ayon at hindi na nagsalita. Minsan ang mas matanda, mas mahiyain kapag gumagawa ng mga bagay. Lalo na pagdating sa relasyon, hindi ang isa ay hindi naglakas loob na ituloy, ngunit natatakot na kung bubuksan ang kanilang bibig, mas malayo sila sa isa't isa. Hindi naman sa walang magandang impresyon si Luna kay Martin, ngunit hindi siya nangahas na magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Nang siya ay bahagyang naantig, ang kanyang katuwiran ay tumigil sa kanyang mga aksyon. Nagpasya si Arya na humanap ng pagkakataong makausap si Allen tungkol sa bagay na ito. Kung nagustuhan nila ang isa't isa, gagawin nila ang mga ito. Pagdating nila sa airport, biglang na-realize ni Luna na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang passport. Naisip ito ni Arya at sinabing, walang sapat na oras para bumalik ka at kunin ito. Paano ba naman, tawagan si Martin at tingnan kung may oras siya para ipadala ito. Laging tinatago ni Luna ang susi sa pintuan ng bahay. Ito ay depende sa kung handa si Martin na tumulong. Sa tabi niya, sinabi rin ni Justin, sa kanya lang tayo makakaasa ngayon. Nag-ipon lang ng lakas ng loob si Luna para tanungin si Martin kung makakahanap ba siya ng oras para tumulong. Sa orihinal, maraming dokumentong nakatambak sa mesa ni Martin na haharapin at nagmamadali siyang maghanap ng impormasyon, ngunit nang marinig niya ang kahilingan ni Luna, pumayag pa rin siya. Okay, pupunta ako kaagad. Alam ni Martin ang kanilang schedule at oras ng pagpaparehistro. Dumiretso siya sa apartment ni Luna at kinuha ang kanyang passport. Ngunit nang makita niya ang note na idinikit ni Luna sa refrigerator, naramdaman niyang medyo cute ang babaeng ito.
Isinulat ng mga tala ang schedule at plano. Malinaw, ipinahiwatig nila na gusto niyang dalhin ang kanilang pasaporte, ngunit siya ay walang ingat na nakalimutan. Bulong ni Martin sa sarili. Mukhang madalas akong pumunta sa hinaharap. Pagkatapos niyang magsalita ay iniligpit niya ang susi ng apartment. Tila matagal na niyang itinuturing si Luna bilang isang espesyal na pag-iral. Pagdating niya sa airport, napaka-unnatural ng ekspresyon niya. Dito. Kinuha ito ni Luna at nagpapasalamat na sinabi, "Salamat sa Diyos narito ka." Medyo kinabahan ang gwapong mukha ni Martin. Kung ganoon mauna na ako. Maayos ang iyong paglalakbay. Hindi kalayuan sina Arya at Justin na pinapanood ang eksenang ito. Siyempre, hindi nila pinalampas ang pag-aalinlangan ni Luna habang nakatingin sa likod ni Luna. Sinabi ko naman sa iyo na interesado sila sa isa't isa. Ako ay naging ahente sa loob ng maraming taon. Ang ganitong bagay ay hindi kailanman mali. Sabi ni Justin na may damdamin, "It is actually quite a good match." Hindi muna naglakas loob ang dalawa na basagin muna ang window paper. Isinuot muli ni Arya ang kanyang sunglasses at sabay silang tatlo na pumasok sa waiting room. Palagi siyang low profile kapag lumalabas siya. Ngayon ay nasanay na si Justin sa paraan ng paggawa ni Arya. Mahusay siyang makipagtulungan sa kanya. Pero sa pagkakataong ito, may nakasalubong sila na ikinagulat ni Arya. Ito ang reporter na kumuha ng litrato nila ni Allen papunta sa airport noong mga oras na iyon. Palaging maganda ang alaala ni Arya, lalo na sa mga taong maaaring magbanta sa kanya. Nang humiti ang kabilang partido at binati sila, magalang na tumugon si Arya. "Miss Arya, para talaga tayong nakatadhana. Last time, hindi kami nagpakilala ng formal. Nagtatrabaho ako ngayon sa sarili kong studio." Iniabot niya ang isa pang business card. Hinarang ni Justin ang daan ni Arya at kinuha ito. Medyo nakabantay siya. "Capture It Studio. Stanley Ward." Hindi siya nagalit sa inasta ni Justin. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, "Pupunta si Miss Arya sa fashion show ngayon?" Bahagyang tumango si Arya. "Hindi dumating yung Mr. O hiwalay na kayo?" Tanong ulit ni Stanley at tumingin sa paligid ni Arya. Wala talagang kahina-hinalang tao. Pasakay na ang eroplano. "Tara na." Lumapit si Luna at tumingin sa lalaki. Hindi na sila ginulo ni Stanley. Tumango siya at umalis. Nang makaalis siya, nag-aalalang nagtanong si Justin, alam ba niya ang tungkol kay Allen? Ang tanging lalaking malapit kay Arya ay si Allen. Nagpa-picture siya sa amin ni Allen sa International Airport last time, pero hindi niya kinunan ng litrato ang mukha ni Allen. Kung magkasalubong kami sa Fashion Week this time, baka bantayan niya kami. Huwag kang mag-alala, gagawa ako ng pag-iingat. Inalo siya ni Justin. Si Melinda ang dapat nilang mas ikabahala, kaysa sa reporter na ito na tumalo ng wala sa oras. Pero walang mag-aakalang napakaraming mangyayari sa hinaharap dahil sa lalaking ito. Sa oras na ito, sa opisina ni Melinda, matapos marinig ang mga salita ni Walter, kampante siyang humiti, "I am very assured that you can arrange it so well. Sabihin mo sa paparazzi na iyon na hanggat may makukuha tayong kapakipakinabang, hindi siya bibigin ng presyo." Inayos ni Walter ang kanyang salamin at ipinakita ang determinadong ekspresyon. Oras na para gamitin ang mga paraan na itinatago niya kay Arya. Sa pag-alalay sa kanya ni Melinda sa pagkakataong ito, mas naging unscrupulous siya. Makipag-ugnayan sa mga tauhan doon at makipagtulungan sa kanya hanggang sa makuha natin kung ano ang gusto ko. Matigas na sinabi ni Melinda, bukod dito, gamitin ang pinakamahusay na oras para mag-alaga ng mga bagong tao. Ngayong hindi na sinusuportahan ni Kiara ang eksena, isa na lang ang Violet. Hindi ako mapakali. Sagot naman ni Walter at agad itong pinuntahan. Ito ay hindi lamang isang magandang pagkakataon upang pabagsakin si Arya, ngunit isa ring magandang pagkakataon para sa kanya na hayaang tuluyang umalis si Justin sa Auray. Nang dumating si Arya sa Paris sakay ng isang eroplano, tinawag siya ni Allen mula sa buong bansa. Naging maayos ba ang lahat? Nagsisi siya na hindi siya nag-ayos ng eroplano para kay Arya. Dahil mas alam niya kaysa kanino man na hindi bibitawan ni Melinda ang anumang pagkakataon na sakupin ang kahinaan ni Arya. Siya ay nasa bansa at hindi maaaring manatili sa tabi ni Arya upang protektahan siya.
Kasalukuyan kaming pupunta sa hotel na inayos ng kumpanya. Huwag kang mag-alala, malumanay na sagot ni Arya. Sa kabilang banda ng telepono, nag-alala pa si Allen ng ilang tanong. Pagkababa ng telepono, agad niyang sinabi kay Martin, imbestigahan mo ang hotel na inayos ni Auray. Meron ding media. Mga reporter na nag-check-in ng 2 araw. See you. Tumango si Martin. Maghintay ka muna. Tulungan mo akong mag-book ng tiket sa eroplano. Natapos ko ang lahat ng mga dokumento ngayon at lilipad ako sa Paris bukas. Pero may importante pa kayong meeting na dadaluhan kinabukasan. Natatakot ako na medyo kinakabahan ka. 3 oras ka lang makakasama ni Madam. Gawin mo. Kahit maikli lang ang oras, gusto pa rin niyang personal na puntahan ito. Inilagay niya ang isang larawan ng profile ni Arya sa mesa at nakaupo sa harap niya. Ang babaeng ito. Sa sandaling umalis siya, hindi maiwasan ni Allen na isipin siya. Para siyang nalason at hindi napigilan ang sarili. Handa siyang maglayag sa dagat para sa kanya. Nang hapong iyon, nakuha ni Arya ang mga damit na inihanda ng kumpanya para sa kanya. Ngunit inilabas niya ang kahon at tiningnan bago ito ibinaba. Masyadong exposed. Hindi naman sa hindi niya kayang magsuot ng ganitong damit. It was just that this Fashion Week's show lasted for 3 days. Maraming mga superstar at big shot ang naroroon, at ang mga babaeng bituin ay nagsusuot pa ng kanilang handang-handa na mga panggabing damit upang makipagkumpetensya sa isa't isa. Pagkabalik ni Arya, dumalo siya sa International Big Show sa unang pagkakataon. Hindi siya isang modelo o ang pinakasikat na bituin sa pelikula noon. Hindi na kailangang nakawin ang limelight na ito. Hindi siya aasa sa paglalantad ng kanyang katawan para makakuha ng kasikatan. Hinamak niya ito at hindi niya kailangan. Talaga, hindi ito ang iyong estilo. Mukhang espesyal na inayos ito ni Melinda. Ano ang dapat nating gawin kung gayon? Napabuntong hininga si Luna, kung hindi mo ito isusuot, pag-uusapan ba ito ng mga tao ng kumpanya? Sa una ay napaka-tense na ang relasyon ni Arya sa Auray. This time, napunta siya sa Fashion Week, dahil naipit ang upuan ni Kiara. Maraming tao sa kumpanya ang naghihintay na makitang magbiro si Arya. Hindi ba't si Melinda ang nag-ayos ng ganitong damit para mapahiya siya? Hindi ko isusuot. Hindi ako natatakot na sabihin nila sa akin. Sabihin kay Justin na ipaalam sa kumpanya na nawala ko ang maleta ko, kaya syempre hindi ko mahanap ang aking mga tela. Sa ganitong paraan, wala silang pagpipilian. Tumango si Luna, I know. Ngunit saan tayo makakahanap ng angkop na damit panggabing ngayon? Bukas na ang Fashion Week. Nakaupo si Arya sa hotel bed at hindi niya alam. Ngunit malinaw na sinabi sa kanya ng kanyang utak na kailangan niyang gawin ang kanyang sarili ng perpekto para tikom ang bibig ng mga gustong makita siyang masigla. Marahil sa ay dahil ang kanilang puso ay konektado, o marahil ito ay dahil ang kanyang kasintahan ay nagpadala ng mga tao upang bigyang pansin ang kanyang mga balita. Kinaumagahan, personal na pumunta sa pinto ang executive ng hotel at nagdala ng French designer, si Esme. Hindi siya ang pinakasikat na taga-disenyo sa mundo ng fashion, ngunit ang kanyang mga disenyo ay higit sa lahat ay maigsi at mapagbigay. Ang kagandahan ng Oriental na maaaring ay highlight ang mga babaeng bituin ay isang bagong paborito sa mundo ng fashion. Miss Arya, hello. Pinagkatiwalaan ako ng isang tao at espesyal na nagdala ng 2 piraso ng aking pinakabagong mga disenyo. Sana makadagdag sila sa fashion design mo. Ipinakita ni Esme ang kanyang damit kay Arya. Isa itong light purple cheong samlong dress na may mga dekorasyong perlas sa kwelyo at balikat. Kasama ng mga bordadong pattern, ito ay natatangi sa China. Mas maganda pa yung isa. Bagamat ginawa itong istilong pang-itaas at salawal, napakalaki ng pantalon, katulad ng palda. Bilang karagdagan sa beige at pink na kulay, ito ay gumawa ng mga tao na magmukhang medyo gwapo at banayad kapag sinusuot nila ito. Hayaan mo akong subukan ang isang ito. Hindi kailangan ni Arya na gumawa nito para sa kanya. Sino pa ba ang makakaintindi ng sobra sa kanya maliban kay Allen? Nang magpalit si Arya dito, para siyang nagbago sa ibang tao. Parang ito ay ginawa para lang sa iyo, puri ni Luna sa kanilabas ang phone niya para kunan ng litrato. Kahit ang designer na si Esme ay pinuri si Arya, talagang natural model ka at mas maganda rin ang figure mo kaysa sa maraming model.
Hindi mo ba isinasaalang-alang ang cross-industry development? Salamat sa papuri mo. Pagkatapos ay isusuot ko ito para dumalo sa Fashion Week ngayong gabi. Pagkatapos ng kanyang damit, si Arya ay gumuhit ng isang napakaangkop na make-up para sa damit ngayong gabi. Kasama sina Luna at Justin, lumabas siya sa venue ng big show on time. Ang kanyang hitsura ay nakakuha ng atensyon ng maraming mga mamamahayag. Dahil na rin sa kakaibang pananamit ay nakita siya ng direktor ng palabas na si Jennifer sa umpukan. Model din ba siya? Ang huling palabas ng Fashion Week ay isang pansamantalang kakulangan ng mga modelo. Ito ay tiyak na pangyayaring ito, siya ay nababagabag. Napatingin ang staff kay Arya at sinabing, she is an actress. Kailangan mo bang imbitahan natin siya? Si Jennifer ay higit sa 40 taong gulang at nanguna sa maraming internasyonal na palabas. Siya ay nasa Forbes Rich ranking ng maraming beses, at lahat ng kanyang halaga ay nasa disenyo. Masasabing isa siyang genius fashion tycoon. Hindi, pupunta ako. Mas gusto niya ang pagdidisenyo at iginagalang ang mga modelo. Dahil ang isang perpektong disenyo ay hindi lamang nangangailangan ng taga-disenyo na maging sanay, ngunit kinakailangan din ang modelo upang gumanap ng maayos. Miss Arya, hello. Binati siya ni Jennifer sa Mandarin at nagkusa na ipahayag ang kanyang intensyon. Nais niyang imbitahan si Arya na maging huling modelo para sa palabas sa runway. Bilang panghuling modelo. Nagulat at natuwa si Arya, talaga? Naman! Sana ay matanggap mo ang aking biglaang kahilingan. Sa tingin ko dapat ay napakaangkop mo para sa damit na idinisenyo ko. Siyempre, napakaganda rin ang damit na suot mo. Nag-isip sandali si Arya at malugod na tinanggap ang imbitasyon ni Jennifer. Dahil gusto ni Melinda na makita ang sarili niyang mapahiya, mas gusto niyang manalo. Ang pagsali sa isang fashion show ay iba sa paglalakad sa entablado. Sabay na naglakad sina Arya at Jennifer sa backstage at tumayo kasama ang maraming babaeng modelo. Bagamat may pagkakaiba sa pagitan ng taas at mga modelo, mas maganda ang hitsura at figura ni Arya. At saka, sa final show, si Arya ang nanalo. May isang foreign male model bilang partner. Ang lalaking modelong ito ay may pares ng asul na mata at gininto ang buhok na napakasilaw sa ilalim ng liwanag. Binigyan niya ng malandi na tingin si Arya at nagkusa na suntukin siya. Ang kanyang kamay ay sadyang dumampi sa likod ni Arya. Napakaganda mo, di. Akala niya ay hindi nakakaintindi ng French si Arya at sinabi niya itong muli sa English. Hindi na ito isang magalang na papuri kundi isang panliligalig. Malamig na tinignan siya ni Arya at itinulak ang kamay niya ng walang paggalang. Sinabi niya sa Pranses, hindi ko tinatanggap ang iyong papuri. Pakiusap ingatan mo ang iyong sarili. Sabi ni Arya at umalis na. Tumayo ang lalaking modelo sa kinaroroonan niya at pinanood si Arya na paalis. Gusto niya ang mga mapaghamong babae. Matagal nang nasa entertainment industry si Arya at ilang beses na niyang nakita ang ganitong bagay. Mapoprotektahan niya ang sarili niya at hindi niya hahayaang mangbuli sa kanya. Matapos subukan ni Arya ang mga damit na kailangan niyang isuot para sa palabas, ito ay napakaangkop. Dahil dito, walang katapusang papuri sa kanya si Jennifer at ang iba pang mga designer. Kasama rin nila si Esme. Nag-thumbs up siya kay Arya. Pagkaalis ni Arya sa palabas ay tinanggap siya ni Justin mula sa likod ng pinto. May kumuha ng litrato ngayon lang. Nakabantay si Justin kaya agad niyang napansin ang flash sa rearview mirror. Bababa na sana siya ng sasakyan at hahabulin ang taong iyon nang pigilan siya ni Arya. Kalimutan mo na. Punta muna tayo sa hotel. Kung hahabulin ni Justin ang lalaking iyon, mas makakaakit ito ng atensyon ng mga tao. Naramdaman ni Arya na may kaugnayan ito sa mga tao sa bansa. Ito ay dahil ang mga paparazzi na kinuha ay ipinadala ni Melinda at ng iba pa. Nagtago siya sa isang sulok ng pinto sa likod ng palabas at tiningnan ang mga litratong kakakuha lang niya. Dahil pumayag na si Melinda, kumuha siya ng work permit para makapasok at makalabas sa lugar na ito. Nagkataon na kinunan din niya ng litrato ang male model at si Arya na naghahampasan. Napangiti siya ng may pagmamalaki. Sa pagkakataong ito, magkakaroon siya ng malaking halaga ng pera sa kanyang mga kamay. Direkta niyang ipinadala ang mga larawan kay Walter. Unang araw pa lang at mayroon na siyang ganitong material. Nang bumalik si Arya,
Natakot siya na ang naghihintay sa kanya ay isang pag-atake mula sa buong internet. Kasama rin sa show ang reporter na nakasama ni Arya sa airport na si Stanley. Pakiramdam niya ay kung makapagpa-picture siya sa lalaking malapit kay Arya ay tiyak na sisikat ito. Sa pagkakataong ito, espesyal na pumunta si Arya sa Paris para dumalo sa Fashion Week. Hindi ba darating ang lalaking iyon? Pakiramdam niya ay sobrang tanga ng paparazzi na humahabol kay Arya kanina. Gusto niyang kunan ng litrato, hindi si Arya ang hinaharas, kundi ang totoong manliligaw ni Arya. Gusto niyang gumawa ng eksklusibong balita at kumuha ng matibay na ebidensya. Inihanda na niya ang lahat at nag-book pa siya ng kwarto sa parehong palapag ni Arya. Medyo napagod si Arya sa pag-upo sa kotse. Marahil dahil ito ang unang pagkakataon na sumali siya sa ganoong aktibidad, sobrang kinakabahan siya. Bukod dito, nakasuot siya ng matataas na takong sa lahat ng oras na ito at ang kanyang guya ay namamaga at masakit. Nakita siya ni Luna ng ganito at naramdaman niya ang sakit sa puso niya. Panay na ipinarada ni Justin ang sasakyan sa entrance ng elevator ng parking lot ng hotel, ngunit may nakita siyang pamilyar na figura. Nakita din ito ni Luna at parehong nagulat at natuwa. Nang tatawagan na sana niya si Arya, nalaman niyang natutulog na si Arya. Hindi na kailangan. Hayaan mo siyang matulog ng mas matagal. Lumapit si Allen at marahang binuhat si Arya sa bewang gamit ang dalawang kamay. Masyadong maraming reporter sa hotel na ito. Hindi ito ligtas. Dadalhin ko siya sa mansyon para magpahinga. Ang address ay ipapadala sa iyo mamaya. Pagkasabi nun, binuhat siya ni Allen papunta sa ibang sasakyan. Nagkatinginan sina Justin at Luna. Pareho nilang naramdaman na napakasarap na makahanap si Arya ng taong tunay na nagmamalasakit sa kanya. Lahat na nangyari sa venue gayon ay nagparamdam kay Justin na kakaiba ito. May pinadala talaga si Melinda? Sa kanyang isip, naalala niya ang ilang masasamang bagay sa nakaraan. Siya at si Rachel ay lihim ding nakunan ng video. Mas maganda kung masyado siyang nag-iisip. Hindi na kayanan ni Allen na patuluyin si Arya sa hotel na inayos ng Aoray. Nag-aalala siyang may panganib, kaya dinala niya ito sa isang napakamarangya at tagong manor villa. Dahil isa itong high-class na villa, 24 hours shift ang mga security guard. Ito ay napakaligtas. Nang magising si Arya, ang unang beses niyang nakita ay ang lalaking nasa tabi niya. Allen. Hinaplos ni Allen ang mukha niya. Mahal na Gin, Jonas, 3.5 oras lang ang makakasama ko sa iyo. Ngunit hindi masama na panoorin kitang matulog ng 2 oras. Hindi niya sinisisi si Arya at ayaw siyang gisingin. Patuloy niya itong niyakap sa kanyang mga bisig at pinagmamasdan itong mahimbing na natutulog. Ang kanyang puso ay walang kapantay na kapayapaan. Kahit na nagbayad siya ng ganoon kalaking halaga para lang tingnan siya, payag siya. Bakit hindi mo ako ginising? Labis na nalungkot si Arya. Lalo siyang naawa sa pagsusumikap nito, I miss you. Kasunod noon, tinakpan ng manipis na labi ni Allen ang mga salitang sumunod sa kanya. Lumapit si Arya at niyakap siya. Para sa kanya, siya rin ay napakakakaibang pag-iral. Upang makita siya, agad siyang napuno ng lakas upang magtiyaga. Ang makita ako, lumilipad ng napakatagal, sulit ba? Nagtago si Arya sa kanyang yakap at walang magawang nagtanong. Sulit ito. Ikaw ang sisi ng dahwa. Paano mo nagawa ang isang bagay na parang bata? Hindi napigilan ni Arya na makaramdam ng matinding emosyon sa kanyang puso. Hinalikan niya ang kanyang labi. Mahigit 1 oras pa ang natitira, sapat na para maipahayag nila ang kanilang pangulila sa isa't isa. Sa oras na ito, nakatanggap ng tawag si Melinda mula sa paparazzi na iyon. Hindi bumalik sa hotel si Arya. Pagkatapos umalis sa palabas, iniwan niya ang kanyang manager at assistant at nawala ng walang bakas. Imbestigahan agad. Hinala lang ng reporter na wala si Arya nang makita nilang laging madilim ang mga ilaw sa kanyang silid. Bukas ang big show ng Fashion Week. Wala si Arya sa hotel para mag-prepare ng maayos. Sino ang makikilala niya sa labas? Sa oras na ito kung may mahawakan tayo, hindi na siya magiging sikat sa buong buhay niya. Sa tingin mo saan siya pupunta? Ngumiti ng masama si Walter, kahit saan siya magpunta, ayos lang siya basta may kasama siyang lalaki. Wala silang pakialam sa katotohanan.
Dahil maayos na ang pag-unlad ng mga bagay, nadama ni Melinda na tiyak na magtatagumpay ang plano. Agad niyang pinakiusapan si Walter na ayusin ang isang taong tutulong sa reporter. Napansin din ni Stanley na hindi na bumalik si Arya sa hotel. Mabilis niyang naisip ang mga larawang kuha sa airport noong araw na iyon. Parang bibigyan siya ng langit ng once-in-a-lifetime opportunity. Lumipas ang oras sa isang kisap mata. Ayaw siyang iwan ni Arya at gustong sumama sa kanya sa airport. Ang isang oras na init na ito ay sapat na para magtagal sila. Hiniling ko kay Martin na imbestigahan ang mga taong nanatili sa hotel na iyon sa nakalipas na 2 araw. May 4 na reporter at 2 media team. Hindi ko ma-confirm kung may mga pinadala si Melinda. Alam ni Allen kung ano ang nangyayari sa bilog, kaya kailangan niyang maging handa. Mananatili ka rito ng ilang araw habang nasa biyahe ka. Ipinaalam ko na kina Justin at Luna. Okay. Makikinig ako sa arrangement mo. Sinabi rin sa kanya ni Arya na hinala niya na may mga reporter na palihim na kumukuha ng litrato sa kanya. Hihilingin ko kay Martin na mag-imbestiga. Ngayon hindi namin alam ang kanilang layunin, kaya dapat mong bigyang pansin ang mga tao sa paligid mo. Kung meron man, tawagan mo ako agad. Bahagyan niyang hinalikan ang mga labi ni Arya, may tagal pa bago sumikat ang araw. Magpahinga ka muna sandali. Allen, gusto kitang ihatid sa airport. Humawak si Arya sa kanyang mga bisig at umaktong parang layaw na bata. Naawa si Allen sa kanya. Umiling siya at sinabing, kailangan mo nang magpahinga. Ayoko nang makita kang sobrang hagad. Babalik ako pagkatapos kong matapos ang trabaho ko. Sa ganitong mga kalagayan, dapat siyang magpahinga ng maayos at harapin ang paparating na labanan. Pagdating ni Allen, walang nakapansin sa kanya. Pag-alis niya, kahit nahuli siya ni Stanley, mag-isa siyang sumakay sa eroplano, kaya hindi siya gumawa ng gulo. Kaya lang napakalakas ng aura ng misteryosong CE na ito. Nang ipadala ni Martin kay Justin ang impormasyon tungkol sa mga reporter, kitang-kita ang intensyon ng auray. Lahat sila ay matandang fox sa industriya. 2 sa kanila ang malapit kay Walter. Dati sila ang exclusive reporters ng mga artista niya. Pinadala sila ni Melinda para kunan ang litrato iyong lace skandal. Mahalaga kung ano ito. Hanggat magagamit nila ito, ikakalat nila ito sa buong bansa. Kapag natapos ang Fashion Week, huli na si Arya na bumalik sa bansa para harapin ito. Naikuyom ni Justin ang kanyang mga kamao. Bigla niyang naramdaman na ganito rin ang target nila ni Rachel noon. Bagamat ibinulgar ni na Maria at Walter ang kanilang relasyon, hindi ba talaga nakilahok dito si Melinda? Hindi na siya naglakas loob na mag-isip pa. Habang papalapit ang isa sa katotohanan, mas nakakadurog ito. Kung ang pumatay kay Rachel ay si Melinda talaga, si Arya ay nasa panganib ngayon. Hindi ko alam kung ano ang kinunan nila. Hindi ko ini-expect na ganito pala si Melinda. Na-misjudge ko talaga siya. Una, ginamit niya ang kapatid ko para takutin kami at ngayon nagpadala siya ng paparazzi para barilin. How vicious! Walang maraming tao na maaaring maging napakalupit sa kanilang sariling mga artista. Gusto lang niyang hawakan ang kahinaan ko at hayaan akong sumuko sa kanya. Umupo si Arya sa kama at napakatahimik. Ang kasalukuyang kanya ay ibang-iba na sa nakaraan. Dahil gusto ni Melinda na maglaro, hindi siya upo at hintayin ang kamatayan. Hayaang sabihin niyang mabuti kay Melinda at sa mga tao ng auray na, siya, si Arya Morrison, ay hindi isang taong dapat ipagwalang bahala. Sa mga tuntunin ng kalupitan, hindi siya magpapatalo sa sinuman. Nang makita ni Justin si Arya na ganito, medyo nakaramdam siya ng takot. Nang si Arya ay nasa tabi ni Allen, siya ay maamo at tahimik. Ngunit nang siya ay nakipag-ugnayan sa labas ng mundo, siya ay napakalayo at walang malasakit. At ngayon, hindi maarok ang iniisip ni Arya. Isinasaalang-alang din niya ang kanyang magiging landas sa hinaharap. Lalong palayo ang distansya nila ni Melinda. Ang aoray ay hindi na ang pinakamahusay na pagpipilian. Pagtutuunan namin ng pansin ni Luna ang mga reporter sa paligid mo. Mag-ingat ka sa sarili mo. Gagawin ko. Napangiti si Arya. Hindi siya kailanman natakot sa mga pakana at pakana na ito. Natatakot lang siya na hindi makayanan ng kabilang partido ang kanyang counterattack. Magkaisa tayo. Hindi kami natatakot na maglaro sila sa likod.
Kapag tapos na si Arya sa final show, tatamaan natin sila ng husto. Walang ibang mahalaga kaysa sa pagkumpleto ng palabas na ito. Napakalinaw ng mga mata ni Arya. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Kung makatanggap si Melinda ng balita na ako ang huling magpe-perform, sa tingin mo ba hahayaan niya akong tumayo at magliwanag sa entablado? Hindi, tiyak na hindi niya hahayaan si Arya na magkaroon ng pagkakataong sumikat. Nagtitimbang lang siya kung mapasuko niya ako o hindi. Sa kanya, gagamitin niya lang ako o sisirain niya ako. Kahit na anong kinuna ng paparazzi, pwede itong gamitin ni Melinda at maging ebidensya para sirain ako.